Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 10, 2025 at nako, ang dami pong bad news dito po sa mga DD list mga kababayan. Napakarami pong bad news. At ito, diretso na tayo. Unang-una, ito pong si Risa Ontiveros na pinipilit siraan ng mga DD list ay number 1 po na pinaka-favorite. Ayan mga kababayan. Oh. According to Publicus Asia, si Risa Ontiveros po ang may pinakamataas na favorability ratings mga kababayan. Ayan o. Sa quarter 3 ng 2025 ay pinakamataas po sa ratings po. Kung ang pag-uusapan ay favorability, ibig sabihin, favorite, gusto ng taong bayan. Net favorable, very favorable. Ito pong si Risa Ontiveros na may 52 points mga kababayan. At ang pinakakulelat, ito pong si Denggoy. Ito pong si Jinggoy Estrada mga kababayan. Naku, grabe oh. 14 points. 14 points. Si Risa Ontiveros, 52. At si Jinggoy Estrada, 14. Baka mahilig sa 14 ito. Hindi naman. No? So, 14 mga kababayan, sobrang baba. Ibig sabihin, ayaw sa kanya ng taong bayan. Ito po yung list po ng favorability rating. So, nanguna po si Risa Ontiveros, 52. Sumunod si Raffy Tulfo, 41. Nolen Legarda, 38. Alan Peter Cayetano, Mr. 10K, 36. Sherwin Gatchalian, 35. Juan Miguel Subiri, 33. Robin Padilla, 33. Joseph JB Ercito, 25. Francis Escudero, 25. Joel Villanueva, 19. Mark Villar, 16. At Jinggoy Estrada, 14. So ayan po yung yung nilabas sa Publicus Asia. So grabe etong si Risa Ontiveros pinipilit nilang siraan. 'Di ba? Pinapalabas nga ni ni Tunying na dun sa kanyang vlog na parang pinalabas niya na masamang tao itong si Ontiveros kasi nga merong insertion. So kahit anong gawing paninira dito kay Risa Ontiveros ay hindi po siya natitinag sa puso ng taong bayan. Ayan At siya po ang pinaka-favorite among the senators. At ang pinakakulelat, etong si Sexy. Eto pong si Jinggoy Estrada na involved po dyan sa flood control anomalies. So ayan mga kababayan, halos lahat po mga involved sa flood control anomalies ay nasa bandang laylayan po, sa ilalim po ng favorability ratings. So ayan po yung isa sa sa bad news dun sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Ito pang isa mga kababayan. Sigurado iiyak na po ang mga didilis dito. Ito po, lumilindol sa Davao. Ay teka, hindi ata ito yung Teka. Sorry po, mali ata yung video na ipakita ko. Ay nag-aali ka na ba lumilindol sa Davao? Ano ba yan? Bakit ito yung video na napakita ko? Lumilindol sa Davao Ba't ito yung lumabas? Walang yan talaga. Teka. Mali itong video na ito. Ayan Hindi po lumilindol yan. Nagsasayawan po sila. Ayan nagsasayawan po. Wala po lindol dyan. Ay sorry po, teka. Hindi po yung lindol. Hindi po yung lindol sa Davao. Talaga naman nagkamali tayo ng nailagay na video. Ito po mga kababayan yung bad news. Ito pong House of Representatives ay inaprubahan po ang pagbabawas ng proposed 2026 budget ng Office of the Vice President. Itong opisina ni Vice President Sara Duterte, yung kanilang proposed 2026 budget ay binawasan. Bakit daw? Kasi matigas ang ulo na ito Pinapaharap siya dun sa House of Representatives, ayaw humarap. At ang alam ko meron pa siyang mga yung kondisyones para lang siya humarap. Anong klase 'yon, 'di ba? Tayo kapag nagtatanggol tayo ng ating thesis,
Di ba? Kinakailangan. I-defense mo yun. Defense, di ba? Defense ang tawag doon eh. Didepensahan mo para pumasa ka. Graduate ka. Kapag hindi ka po nakapasa, hindi mo dinipensahan, hindi ka gagraduate. Ito naman, humingi siya ng budget para sa kanyang opisina. Ayaw magpakita. At meron pang kondisyones. Aba, ibang klase ito. Ikaw na humingi ng budget, tapos ngayon, kailangan mo lang ipagtanggol, ipaliwanag kung bakit ganun yung budget mo, sabihin mo ayaw magpakita. At meron ka pa mga kondisyones. Aba, kaya nga sabi ni Leila de Lima, talagang Bartinela ito. Oh. Di ba? Kaya ano nangyari mga kababayan? Ito. Nako, binawasan po ang budget ni Sara Duterte. Oh, ano ba ang dapat ang gusto nila? Ha? Ito po yung gusto nila, 889.24 million. Ito po yung appropriations para sa Office of the Vice President next year. Ha? Pero ang nangyari po, dahil nga po, sabi ni Bartinela at hindi nagpapakita, matigas ang ulo na itong Vice Presidente, binaba po sa 733.2 million na lang. Bakit daw? Kasi every peso in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Duty to the Constitution, duty to the people, and duty to the truth. Ayun yung sinabi ni De Lima. Sabi niya, itong refusal ni Duterte na humarap sa House ay isang insulto. Parang dinuduraan niya ang duty ng accountability. Gustong-gusto niya ng milyong-milyong public funds, ayaw naman niya magpaliwanag. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatanggi magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Ayan, galit na galit si De Lima. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear, bawasan ang baon hanggang matuto. Reduction is discipline, not demolition. Okay, so hindi naman ito panggigipit. Ito po ay disiplina para matuto daw etong si Vice Presidente na talagang matigas ang ulo. Talagang hindi niya hinarap etong House of Representatives dun sa kanyang budget. Kailangan depensa yun eh. Kailangan, pag tinanong ka, para saan to? Dapat nandun ka para sagutin. Paano mo mapapaliwanag yung hinihingi mong budget kung hindi ka nagpapakita? Yan tuloy. Anong nangyari? Binawasan na. Hindi ibinigay yung gusto nila. Hindi ibinigay yung budget na gusto nila. Ang binigay lang, 733.2 million. So, ilan ang nabawas? 89, 800. Malaki. Malaki ang nabawas. 156. Halos 156 million ang itinanggal sa budget ng Office of the Vice President. Kasi naman simpleng-simple lang, ayaw mo pang talagang matibay talaga. Matigas talaga ulo, ayaw talaga magpasakop sa House of Representatives. Vice President pa lang yan. Paano kapag naging presidente? Adi mas lalo na. Diba? Vice President pa lang yan. Pag naging presidente ito, yari. Yari ang ngala-ngala. Okay, so yan po yung isa pong bad news. Ito ang pinakamatinding bad news na iiyak sigurado ang mga didilis. Ito po, nireject ng International Criminal Court ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Naku po, ICC tinabla interim release ni Digong. Kasi alam nyo kayo mga didilis, puro kasi kayo fake news. Meron dyan nagkakalat Sabi approve na raw ang interim release at sinasabi ng mga didilis dyan sa The Netherlands. Alam nyo kayo pampagulo Kaya alam nyo sa totoo lang, kaya minamalas itong si Duterte, yung kanilang team, kasi dahil sa inyo, yung mga nandyan sa Netherlands, yung mga nandyan, kayo nag-aaway-away, pakalat kayo ng fake news na hindi totoo. Kaya nga fake news, hindi totoo. Pakalat ng fake news na aprobaan na pumayag ng Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas para sa interim release at meron ng bansa na gustong kumuha at tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
kapag pinayagan ng interim release at yung house arrest, ito, di ba, may nag-request pa sila ng house arrest. Itong Senado, nagbotohan pa o naaprubahan naman. Pero, wala Ang dami-dami yung request. Ayan tuloy. Tablado ang interim release. Hindi po approve. So, yung mga pinag-usapan nyo, mga kwento-kwento ninyo, mga fake news ninyo, saan napunta? Sa basura. Pero pa nga nag-post sabi, nasa Japan na raw Itong mga didilis na to. Di ba sabi, nasa Japan na raw ang dating Pangulo. Meron ako nakakita ng ganung post Pinakita pa talagang yung pagkamay Hindi naman luma na yung mga video na pinapakita ng mga fake news peddler ng mga DDS Sabi nila, nasa Japan na raw. Wala na raw dun sa dahig. Nagsasabunutan na nga yung mga DDS sa dahig dahil sa humba, dahil sa inggitan. Ewan ko, sa totoo lang mga kababayan, ang gulo-gulo. Nakakahiya kayo dyan yung mga DDS dyan sa dahig. Pero yung dati pinuntahan pa sila ng pulis dahil ang gulo-gulo nila. Hindi nahihiya, sa ibang bansa sila nag-aaway-away. Ano nangyari? Hindi kinarma. Tablado po. Hindi po ibinigay, nireject po ng ICC yung interim release ni Digong. Nako. Sigurado mag-aaway-away naman yung mga didilis. Sigurado babanatan na naman ni Banat Bay yung mga nandyan sa Netherlands. Sabihin niya, kasi kayo, titigas ang ulo niyo, kukulit ninyo Kaya itong ICC nagagalit Dapat kayo manahimik na lang. Hindi yung, iba pa, may nagpo-post pa, sinisiraan nila yung mga judges. O syempre, anong klase yun? Dapat manahimik kayo, humingi kayo, mag-request kayo ng maayos, hindi yung mag-request kayo pa yung parang mayayabang Diba? Parang kayo pa yung mga siga-siga dyan. Tapos, itong Senado, nagpasa. Nagpasa ng resolution. Wala rin. Wala rin. I-request ka ng re-request ka ng house arrest. Hindi nga interim release nga, hindi approve saan napunta? Wala. Sayang lang yung pera ng taong bayan. Nagboto-botohan pa kayo dyan. Wala rin. So, yan. Paano na ngayon yan? Tuwan-tuwa na naman yung mga vlogger doon kasi matagal pa sila dyan sa The Netherlands. Ang dami na nga ng follower nung isa yung Alvin and Tourism ba yun? Kumita ng kumita. Ginamit si Digong para kumita doon sa The Netherlands Basahin ko nga ilang comment dito. We lost the battle but I still won. Sabi ng attorney Nicholas Kaufman. Kasi alam niyo laki ng bayad kay Kaufman dito international lawyer yan di tuloy-tuloy pa rin ang kita. Tuloy-tuloy pa rin ang pangkabuhayan showcase ni Kaufman. Iba naman sabi, huwag kang mawala ng pag-asa tatay. May awa din ng Diyos. Ayan. Sige lang. Pwede bang dalhin na lang lahat sa ICC ang lahat ng sangkot na politiko sa korupsyon? Sana ganun na lang. Magsama-sama sila doon. Puno-puno na yung ICC. At least hindi pa gastos ng gobyerno natin. Lugi-lugi na tayo karma kasi yan sa kanya. Kung naging mabuti siyang presidente nung time niya, di niya abutin yung ganito niyang kalagayan. O bakit yung mga dumaan na presidente tulad ni Gloria? Nung magkakaso pa, neck brace pa. Siya, kala mo si Doggy. Sabi ni Trillanes, diyan ka na habang buhay. Sabi nga ni Trillanes, hindi daw dapat kaawaan. Diba? Kanya-kanya kasing kanya-kanya pong pananaw. Kung ako tatanungin, yung sa humanitarian consideration, totoo, matanda na siya. Pero dapat i-consider din naman natin yung mga naging biktima ng tokhang. Diba? Dapat isipin din yun, nila Bato, nila Robin, nila nung gusto ng house arrest. Paano house arrest? Hindi nga in-approve yung interim release. So, iyak. Iyakan na mga didilis. Iyakan na naman ang mga didilis na ito. Diyan ka na lang pag umuwi ka dini sa Pinas, dagdag ka pa sa gulo. Ayan. Kasi mahina na raw siya. Pero baka pagdating dito biglang lumakas. At magsalita pa rin sa mga rally, magmura-mura pa. Diba? Kaya sabi nung nabasa ko, itong interim release ni Digong is not yet necessary. Sabi po ng ICC. So, yan mga kababayan, tablado. Itong team ni Digong Duterte
Diyan po sa kanilang request na interim release, rejected po. Rejected, ibinasura. Etong kanilang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan, daming kamalasan, ano? Daming bad news. Wala eh. Ganun talaga buhay. Diba? Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng kabutihan. Pero kung ang inaani mo ay kasamaan, ayan ang kahihinatan mo. Diba? So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tayo sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.